daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa naman pong maganda at mapagpalang araw sa lahat. Sa lahat po na patuloy na tumututok at sumusubaybay ng ating programa, Ang Daan sa Kaligtasan. Sa pagkakataon pong ito ay aking muling binabati ang lahat, lalo't higit ang ating mga first-time viewer na welcome sa ating programa. At ating pag-aaralan sa pagkakataong ito, ang isa sa hangarin ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. At yan po ay walang iba kundi ang pagkakaisa. Subalit, titingnan natin kung saang punto tayo dapat magkaisa at kung kanino dapat tayo makipag-isa. At hihimayin natin ang mga bagay na ito sa liwanag ng patotoo at ng sulat ng ating Panginoon. Subalit, bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Mahabagin po naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po ay makapag-aral. Tulungan po kami at gabayan, bigyan ng katilinuhan, at makita namin ang liwanag ng inyong mga salita kung saan kami kailangan makipag-isa sa inyo, Panginoon. Pagpalain po kami, at maraming salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ay actually panalangin ng ating Panginoong Hesus. Ako? Kung titingnan natin ang Juan 17, Juan 17:20 at 21, ang ating Panginoon ay nanalangin siya para sa kanyang bayan. At ito nga po ang madalas na sinasabi na kapag tayo ay manalangin, gusto natin ito pa rin ang ating Panginoon. Subalit, ang kanyang panalangin ay minsan hindi natin binibigyan ng pansin. Ano po? Kung titingnan po natin ang Juan 17:20-21, ang sabi po doon, "Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through the word, that they may all be one." Ano po? Panalangin ng Panginoon na tayo magkaisa. "As thou, Father, in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me." So, para maniwala ang buong mundo na siya ay sinugo ng Ama at sila ay may pagkakaisa, kailangan tayo magkaisa at magkaisa sa Kanya. Subalit, ang sabi ng Our High Calling, page 329, Jesus prayed that His followers might be one. Dalangin ng Panginoon na ang kanyang tagasunod ay maging isa. But we are not to sacrifice the truth in order to secure this union. Subalit, hindi natin kailangang isakripisyo ang katotohanan para matupad ang pagkakaisang ito. Sapagkat ang kanyang panalangin ay sa kanyang tagasunod. Sa loob ng iglesia. Kaya sabi ko kanina, titingnan natin kung kanino ba tayo dapat makipag-isa at sa anong larangan tayo dapat magkaisa. For we are to be sanctified through the truth. Here is the foundation of all true peace. Human wisdom would change all this, pronouncing this basis too narrow. Men would try to effect unity through a concession to popular opinion, through compromise with the world, a sacrifice of vital godliness. But truth is God's basis for the unity of His people. Ano po ang pinakapundasyon at basyahan ng pagkakaisa? Walang iba kundi ang katotohanan. Ang katotohanan ay ating Panginoon. Sabi niya, "I am the way, the truth, and the life." Also, sa Juan, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ibig sabihin, ang panalangin ng ating Panginoon na tayo ay magkakaisa, walang iba kundi sa prinsipyo mismo ng banal na Biblia. Sa karakter ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang adhikain at karakter din. Doon tayo magkaisa. Subalit ang sabi dito, kailangan
Subalit, may mga tao na ang kanilang karunungan ay sasabihin nila na tayo magkaisa sa popular opinion para ikompromiso ang sanlibutan at isakripisyo ang kabanalan. Na po? Hindi yun ang pagkakaisa na gusto ng Panginoon. Na tayo lang ay magkipagkaisa at kailangan nating isakripisyo ang ating pananampalataya, ang ating prinsipyo, para lamang tayo magkipag-isa sa iba. Hindi yun ang totoong pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa na nais ng Diyos para sa kanyang bayan ay pagkakaisa sa karunungan, sa liwanag at kaalaman ng katotohanan at ng karakter ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat ang sabi ng Testimonies Volume 6, men will employ every means to make less prominent the difference between Seventh-day Adventists and observers of the first day of the week. Sabi ito, gagawa ang marami ng mga paraan upang ibaba, alisin ang pagkakaiba doon sa mga nangingilin ng ikapitong araw at ang unang araw. A company was presented before me, sabi ng ating mensahero, under the name of Seventh-day Adventists, who were advising that the banner or sign which makes us distinct people should be held out so strikingly. For they claim that this was not the best policy in order to secure success in our institution. Sabi niya, itong pagkakilanlan, itong banner natin ay kailangang alisin sapagkat hindi ito ang kinakailangan at itong policing ito ay hindi magdadala sa atin ng pagtatagumpay. But this is not a time to hold down our colors. Hindi ito ang panahon upang hilahin natin pababa at alisin ang ating totoong kulay. To be ashamed of our faith, this distinctive banner describes in the Word. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus, is to be born through the world to the close of probation. Ito ang banner, ito ang bandela na dapat itaas natin. Bandila na magpapakita ng ating tunay na pagkakakilanlan. Na ang sabi diyan, narito ang pagtitiis ng mga banal, sila na tumutupad ng utos ng Panginoon at may pananampalataya ni Jesus at dadalhin ito hanggang sa katapusan ng sanlibutan. While efforts should be increased to advance in different localities, there must be no cloaking of our faith to secure patronage. Hindi dapat nating balutan ng ating ang ating pananampalataya upang makakuha lamang tayo ng acceptance, ng pakikipag-isa sa ibang tao, sa ibang denominasyon, sa ibang grupo. Truth must come to soul ready to perish, and if it is in any way hidden, God is dishonored and the blood of souls will be upon our garments. Yun ang mahirap mga kapatid. Ano po? Na kapag itinago natin ang katotohanan doon sa mga kaluluwa na malapit ng mawala sa kasaysayan ng sanlibutan, ang sabi dito, ang kanilang dugo ay sisingilin sa atin. Kaya, ano ang sabi ng Jeremiah 31 hanggang 3? Ang sabi dito, at the same time says the Lord, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be my people. Thus says the Lord, the people which were left of the sword found grace in the wilderness, even Israel when I went to cause him to rest. The Lord has appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. So, ang pag-ibig ng Diyos ang nagdala sa Israelitas paalis sa pagkaalipin ng kasalanan. At yun din pag-ibig na yun ang dapat mag-alis sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang sabi ng Deuteronomy 4:36-37, out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee. And upon earth he showed thee as a great fire, and thou heardest his words out of the midst of the fire. And because he loved thy father, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt, to drive out nation from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance as it is this day. Dinala ng Diyos ang kanyang bayan palabas ng Ehipto at dalhin sa kanyang pangakong lugar at pinaalis niya ang mga tao doon upang sila ay mamuhay na sila lang. Alam niyo po kung bakit pinaalis ng Panginoon? Why did He drive out the nations in that land that they are about to possess? Bakit pinalis ng Panginoon? Ang sabi po, because they are pagan nations and they could infect them
and by mingling with them, they will be influenced by them to worship in idols, to bring idolatry. So kaya pinaalis ng Panginoon yung mga bansa na yon upang hindi sila ma-influensyahan ng kanilang idolatry at sila ay matuto na sumamba lamang sa buhay na Diyos. At yun lamang ang kanilang pakiingatan at yun lamang ang kanilang itaas, ang pananampalataya at pagsamba sa buhay na Diyos. Opo? Ito ang purpose ng Panginoon. Kung kaya hindi tayo pwedeng makipagmingle sa iba sapagkat sila ay pwedeng maka-influensya ng ating pananampalataya at dalhin sa atin ang idolatry. Subalit sa katunayan, nangyari na ang mga bagay na iyan. Opo? Naalala niyo po ang ating pag-aaral tungkol doon sa evangelical dialogues? Kina Walter Martin at saka Donald Ray Barnhouse? Ano ang nangyari sa ating pakikiisa sa kanila? Pumasok sa atin ay ang idolatry at napasukan tayo ng maling aral. Kaya ang Diyos, hindi sanang gusto ito. Ang sabi sa 39, know therefore this day and consider it in thine heart, that the Lord He is God in heaven above, and upon the earth beneath, there is none else. Thou shalt keep therefore His statutes and His commandments which I command thee this day, that it may go well with thee, and with my children after thee, and that mayest prolong thy days upon the earth, which the Lord thy God giveth thee. Ano po? Ito ang nais ng Panginoon. Sapagkat gusto niyang ipamanhik sa atin na siya lamang ang may kapangyarihan na magligtas sa atin. Kung kaya tayo ay tinatawagan niya na lumakad lamang sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng Hosea, chapter 11, verse 1 to 5, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to graven image. I thought Ephraim also to go, taking them by their arms, but they knew not that I healed them. I drew them with cords of a man, with bands of love, and I was to them as they take off the yoke of their jaws, and I laid meat unto them. He shall not return into the land of Egypt, and the Assyrian shall be his king, because they refused to return. Ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, pinalabas sila ng Panginoon ayon sa kanyang pag-ibig. Subalit, dahil sa kanilang pagkikipagmingle sa iba, ay nahaluan sila at sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon, na lumabas tayo, huwag tayong makisangkot sa mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan upang hindi tayo ma-impluensyahan. No? Ang sabi ng John 17, I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine. And I am glorified in them. And now I am more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thine own name, whom thou hast given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Sino yung son of perdition? It was Judas. Ano ang nangyari kay Judas? Sabi ng Panginoon, sila na ibinigay mo sa akin ay hindi napahamak, maliban sa isa. Bakit? Because Judas mingled with the priests and Pharisees and the soldiers, the Romans, at siya ay napahamak. Kaya, alam niyo po, noong panahong yon, ang mga alagad ng Panginoon, they are working independently. No? Kaya sabi ng Panginoon, they are in the world, but not of the world. Yun ang sabi ng Panginoon. And now, come I to thee, in these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world has hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Sabi niya, sila ay kinamuhian ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, katulad ko na hindi taga-sanlibutan. Ang mahirap ngayon sa atin, marami sa atin, ang mahal na ng sanlibutan, na para bagang tayo ay kabilang sa sanlibutan. At tayo ay taga-sanlibutan. Ano po? Kaya sabi dito, they are supposed to be hated by the world. Ngayon, are we hated by the world? Sometimes it's not. But we are loved. Ano po?
Sabi dito, yet this very class put forth the claim that the fast spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called Christian Sabbath, and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the moral of society. This claim is especially urged in America, where the doctrine of true Sabbath has been most widely preached. Here the temperance work, one of the most prominent and important of moral reform, is often combined with the Sunday movement, and the advocacies of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interest of society. Pinapamanhik sa Amerika na ipangilin ang spurious Sabbath, Sunday observance. At ang sabi diyan, sapagkat pag pinangheng ito, mai-improve ang moral ng sosyedad. Ang sabi diyan, and those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. Subalit, yung sasalungat doon, ang sabi dito, ipapalagay nila na makalaban nila. Ano po? Kaya, itong mga sasalungat, they will be the protesters. The Protestant. Pero sa atin ngayon, are we protesting? Tingnan natin mamaya if we are really protesting to this movement to force Sunday observance. Kasi, ito yung pagkakaiba natin. Ano po? Na, yung tinutukoy dito na against dito sa Sunday observance are the Sabbath keepers. And this Sabbath keepers is not of the world. That's why this world who observes Sunday must hate this. Pero tingnan natin ngayon mga kaibigan, mga kapatid, kung gano'n ang nangyayari. Ang sabi ng Deuteronomy 4, 5, and 6, behold, I have taught you statutes and judgment, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nation, which shall hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Ano po ang nais ng Panginoon? Nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng pagkakaiba sa pananampalataya, sa pagsunod sa kautusan, at makita tayo ng mga bansa at sasabihin, itong grupong ito, itong mga taong to, ay may pagkaunawa at liwanag. Subalit, mga kaibigan, sa maraming pagkakataon, hindi yun ang nangyayari. Ano? Sapagkat tayo mismo ang lumalapit sa kanila at hindi natin pinapakita ang ating pagkakaiba. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamatok sa hindi pantay, sapagkat ano ang pagkipag-isa ng katuwiran sa hindi katuwiran, sa liwanag at kadiliman? Wala. Ano po? Hindi pwede magsama. Subalit, ang problema, tayo mismo ang lumalapit sa kadiliman, tayo ang lumalapit sa walang katotohanan, sa walang katuwiran, kung kaya hindi nakikita ng mga tao ng sanlibutan ang pagkakaiba natin. Bigyan ko yung ng halimbawa. Ito ay ilan lamang sa pagkikipag-isa natin. Ang sabi kanina, denied ng Panginoon yung mga bansa sa palibot ng Israel para hindi sila makontaminate. Pero ang problema, sila mismo ang nag-invite sa kanila sa loob. At sila ay nakipag-mingle kung kaya pumasok ang idolatry. The same way sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng mga patotoo, subalit hindi ito lahat. Ito ay ilan lamang at tingnan natin kung ano ang pakikipag-isa natin sa sanlibutan. Na ang sabi ng Panginoon, ang pakikipag-isa natin ay dapat sa Kanya at sa katotohanan. Katulad na lamang nito, ito po ay labas ng Advent Messenger. Ano po? Politicians, Catholics, Adventists, and Evangelicals participate in total unity to fight against COVID-19. Walang masama kung tayo ay maglaban dito sa COVID, but to mingle with them for one purpose, when in fact, we know very well na itong mga taong ito ay hindi ito, ang purpose nila ay hindi katulad natin. Ano pa ang sabi dyan? On April 23rd, 2020, a historic interfaith meeting was held between church and state at the Presidential Palace in Santiago, Chile. A new interreligious table was created between government leaders and religious leaders to address the COVID-19 emergency. There were faith leaders from 7 different religions who met with the Secretary General of the President during the interreligious table. They met to fight against COVID-19 to show solidarity and promote unity. walang masama dito. Pero yung kumilos tayo to form unity with them in solidarity,
Yun po ang dapat nating bantayan. Bakit po? Sabi dyan, government encouraged from interreligious table to confront COVID-19. A day of prayer and reflection for Chile will be set. The meeting was attended by the Catholic Church, Monsignor Celestino Ayos, Monsignor Juan Ignacio Gonzalez, and Father Pablo Palma, Catholic chaplains of the La Moneda. For the Evangelical Church, Bishop George Mendez, Bishop Emiliano Soto, and Pastor Daniel Anabalon. Evangelical chaplain of La Moneda for the Jewish community, Marcelo Isaac Son, and Rabbi Eduardo Weingarten, Jewish chaplain of La Moneda. For the Islamic Center of Chile, Abdallah Saud. For the Adventist Church, Jaime Caballero. For the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Valentin Nunez. And for Faybahay, Felipe Duhart. So ito yung mga dumalo. Subalit, ano itong solidarity? Kung tatanan niyo po, ito ay labas ng La Cruz, Fratelli Tutti, seeking the common good. As the encyclical developed, Pope Francis expanded its scope to reflect on the COVID-19 crisis, on the dangers and opportunities created by the need to respond to it. Pope Francis describes the bridge of fraternity in terms of the central principle of Catholic social teaching. Recently, elaborated in his recent general audience, respect for human beings for their intrinsic value and not for their use. Solidarity based on their social nature in the primacy of the common good. Itong kilusang ito, sabi kanina, they unite for the solidarity. Oh? At nag-isangkot ang Adventista. Ang mahirap, itong solidarity na sa kanilang ninanais, ang promotor nito, walang iba, si Santo Papa. At itong solidarity ito, ang focus nito ay walang iba, yung common good. At sa ating nakaraang mga pag-aaral, itong common good ay sinasabi nila na good for the nature, good for God, and good for human. Ito ang tinatawag na cry of the nature, which is the rest for the nature, and it is the Sunday observance. Ibig sabihin, yung pakikisangkot ng Adventista dito sa solidarity, karakter ng ating Panginoong Yesus. Sabi dyan, to educate is always an act of hope. The Pope said, adding it should open us new horizon in which hospitality, intergenerational solidarity, and the value of transcendence give birth to a new culture. Pinapakita lamang dito mga kaibigan, mga kapatid, that this solidarity they are into. Opo? Walang ibang may panukala nito itong Santo Papang ito. Na sa ating previous study, ito ang tinutukoy ng Biblia na man of sin. The Antichrist. Ito ang magpapahirap sa bayan ng Diyos. Ito ang papatay ng mga banal sa huling kapanahunan. At tayong Adventista, tayo ay nakikisangkot sa kanyang mga panukala. Ito ba ang pagkakaisa na ininanais ng Diyos sa atin? Hindi ko maintindihan mga kaibigan, mga kapatid. Ano pa? Isa ito. NAD leadership provides guidance on government funding assistance due to COVID-19 crisis. North American Division. Great care has been taken by the Seventh-day Adventist Church administrative, legal, and human resource function to evaluate these available programs. The need to balance was carefully considered. North American Division leadership, in consultation with leaders of its 9 Union Conference, has recommended that church entities abstain from participation in portion of these programs providing direct financial assistance to the church. Ang sabi ng NAD at sa kanilang 9 Conference, hindi tayo dapat makisangkot dito sa pagbibigay ng pondo ng gobyerno sa mga simbahan. Sabi niya, they are asking church leaders across the division to prayerfully consider both biblical prophecy and principles. I-consider daw natin yung propesya at mga prinsipyo ng Biblia, as well as the church's long-standing warnings on the intermingling of church and state prior to obtaining government assistance. At babalaan natin yung pakikipag-isang ito because maghahalo nga yung church and state. Ano po? Subalit, sabi dyan, we acknowledge that April 3rd, 2020,
Guidance regarding this issue stated at the time Office of General Counsel saw no strings that would be objectionable to the Seventh-day Adventist Church. However, that is not the primary motivating factor of this more specific guidance. In light of the teaching of Revelation 13, North American Division leadership believes that regardless of the legal implication of this program, not participating is most consistent with our long-standing belief and practice. Ito ay, sabi niya, pananampalataya natin to. Ito ay ayon sa Revelation 13. Subalit, the statement by the NAD, though cautionary, was not prohibited. In fact, several media entities of the NAD, including Breath of Life, It Is Written, Pacific Press, and Voice of Prophecy, all applied for and received funding. Sa kabila ng panawagan ng North American Division, ang ilan sa kanilang nasasakupan ng mga grupo, kasama ang Breath of Life, It Is Written, Pacific Press, Voice of Prophecy, ay nag-apply para sa pundong ito. Following the advice of legal counsel, the Columbia Union determined that accepting the allocation from the government did not violate the church's traditional position on the separation of church and state. Sapagkat ang sabi nila, itong pagtanggap natin ng pundo ay hindi naman ito paglabag sa ating paniniwala na paghihiwalay ng iglesia at ng estado. So wala tayong kasalanan dito, hindi ito mali, hindi natin linabag ito, kaya ito ay okay lang. At kung babasahin niyo po, North American Division, hanapin niyo po yung sa website na yan, at makikita niyo that some of them receives millions of dollars as a funding for their program. Ano po? Ito yung mga pakikipag-isa natin. Sabi ng Panginoon, nasa sanlibutan kayo pero hindi kayo taga-sanlibutan. The world is the one who offers funding. Hindi tayo sa kanila. Kulang pa ba ang biyaya ng Panginoon sa atin para tayo humingi ng tulong sa kanila? Ano po? Sabi ng patotoo, hindi tayo kailangang humingi ng tulong sa kanila, lalo financial sa pagsulong ng ating gawain. Pero, itong mga taong ito, they mingle with the world by asking funding. Ano pa? Ito po ay galing sa Advent Messenger. Not even the coronavirus crisis can stop Adventists from engaging in communism. No? Hindi nagpatinag, ang sabi dito ang ibang Adventista, sa communism kahit sa virus. April 6, 2020, Victor Marley, President of Norwegian Union Conference of Seventh-day Adventists, joined Roman Catholics, Orthodox, and Evangelicals to wish a happy Easter to all the churches and people of Norway. Itong si Victor Marley, na presidente ng Norwegian Union Conference, ay nakisangkot sa Romano Katoliko at mga Orthodox at Evangelicals para batiin ang kanilang nanasakupan ng Happy Easter. Sa ating previous study, itong Easter or Easter ay Sun God. Ano po? Kaya nga, they are worshiping on Sunday. Pagkabuhay, kuno. But it is not. They are worshiping the sun. Easter. Ano po? Tapos itong presidente ng Norwegian Conference ay nakisangkot sa kilusan nitong mga Orthodox, Evangelicals, and Catholic para batiin ang mga tao doon ng Happy Easter. Tingnan niyo po. Sabi dito, 24 leaders from different denominations signed a common Easter greetings that was prepared by the Norwegian Christian Council, an organization that is part of the World Council of Churches. Ano? Kasama. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang punto ko lang dito, it might be that the General Conference knows this very well. Alam ito ng ating pamunuan sa pinakamataas na kapulungan. Pero wala akong narinig na sinaway o anong tawag doon? Dinisiplina man lang ito. O kaya pinagbigyan pa. Sabi dito, COVID-19 is helping to break down barriers between Adventist Catholics and Evangelicals during the 20-day Easter season. Ben Timothy is the president of the North New Zealand Conference of Seventh-day Adventists. Isa rin to. Isa rin itong presidente ng New Zealand. He signed the Easter greetings on behalf of the Seventh-day Adventists. A special Easter greeting signed by 30 church leaders representing Catholics, Evangelicals, and Seventh-day Adventists.
Ano po? Ito ba ang pagkakaisa ninanais ng Diyos sa atin? Ang sabi doon sa ating pinag-aralan, ito ba ang tao na kumakatawan sa ating Panginoon? Ito ba ang mga tao na mga kapatid ng mga martir, na mga pioneers, na mga alagad ng Panginoon? Ito ba ang klase ng mga tao? Mga kaibigan, mga kapatid, inuulit ko, this is not to bash our church, but to protest of the action of these people that making way para ipapasok ang idolatry sa iglesyang ito at para sirain mismo ang bayan ng Diyos. Kung kayo ay walang ginagawa, ang sabi kanina, the souls of those who are ready to perish will be in your garments. Isa pa ito, Earth Day 2020 theme, climate action. At the end of 2020, nations will be expected to increase their national commitment to the 2015 Paris Agreement on Climate Change. The time is now for citizens to call for greater global ambition to tackle our climate crisis. Unless every country in the world steps up with urgency and ambition, we are consigning current and future generation to a dangerous future. Earth Day 2020 will be far more than a day. It must be a historic moment when citizens of the world rise up in a united call for the creativity, innovation, ambition, and bravery that we need to meet our climate crisis and seize the enormous opportunities to a zero-carbon future. So, ito ay kilusan para pababain ang carbon dioxide, para bigyan ng atensyon ang climate crisis. Ano po? Earth Day 2020. Ito ay panawagan na ang buong bansa, buong mundo ay magkaisa. Subalit, ito na naman. Sabi ng Advent Messenger, Seventh-day Adventists joined the eco-revolution by hosting an Earth Day Summit event. Yung Seventh-day Adventists, sila pa mismo ang nag-host. Tingnan natin mamaya kung ano itong Earth Day na ito. Sabi dyan, Seventh-day Adventists have gone all in for saving the planet by organizing their first ever Earth Day Summit 2019 in Ontario, Canada, to coincide with the Global Earth Day movement. The event was hosted by the Ontario Conference of Seventh-day Adventists, and they brought together scientists, educators, pastors, and church administrators to advocate and educate for earth environment-related issue. Nag-host yung iglesia natin ng Ontario Conference of Seventh-day Adventists para isalba, iligtas ang ating planeta. Saan natin ito isasalba? Saan natin isasalba? Sa Panginoon? Tingnan natin. Nag-isangkot tayo doon sa kilusan na ang kanilang mithiin ay lampasan ng ating Panginoon. Ano po? Lampasan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat itong mga taong ito ay katulad ni Nimrod. Sabi ng Panginoon, hindi ko na muli pang gugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. Hindi naniwala si Nimrod at kanilang mga kasamahan at nagtayo sila ng Tore ni Babel na ayaw ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, gugunawin ko ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy. At narito itong mga taong ito, gusto nilang isalba ang kalikasan at ang sanlibutan at ang sanlibutan natin. At itong mga Adventista nagkisangkot sa kanilang adhikain. Saan mo ililigtas itong sanlibutan? Sa Panginoon ba? Napupugnaw na ito? Pupugnaw nito? Tingnan natin. Ito po ay galing sa Adventist Review. Ito ay pahayagan natin. Adventist Earth Summit extols God as Creator in His creation. Why an Adventist Earth Day? The timing of the Earth Day Summit, titled Is Creation Ours to Care For, couldn't be better. In the day's introductory remarks, even host noted that since 1970, when the first Earth Day was celebrated, ice melt is accelerating, seas keeps rising, animal population have shrunk, and more than 170 animal species become extinct. Earth Day has helped to raise people awareness about environmental concern. Walang problema. Ano po? Ito daw ay pagbigay ng kaisipan sa tao na magitayong concern sa kalikasan. Subalit, Seventh-day Adventists should infuse with a new meaning this often secular celebration. It's all about being relevant in our society, considering the input of biblically sound stewardship strategies to climate change. Sapagkat ang sabi nila, tayo ay katiwala ng kalikasan. Walang masama. Said Ontario Conference President
Mansfield Edwards, who first pitched the initiative idea to his constituency in 2016. I am convinced Seventh-day Adventists should be among the leading promoters of Earth Day as steward of God's creation. Sabi niya, dapat ang Adventista del Septimo Dia ay mga promotor patungkol sa pag-iingat ng nilikha ng ating Panginoon. Subalit, tama na naingatan mo sapagkat ikaw ay katiwala. Pero yung iligtas, ang mahirap mga kaibigan, mga kapatid ito, in partnership with other concerned entities, especially the United Nations Sustainable Development Solution Network and the Vatican, Religious for Peace has taken the following steps. Join together with other concerned organizations and government to form the Interfaith Rainforest Initiative, develop a global multi-religious faiths for Earth, and support the Paris Agreement on Climate Change, organized high-level multi-religious gathering on various dimensions of climate change. Ang mahirap mga kaibigan, mga kapatid, ito. This Sustainable Development Solution or Paris Agreement, ito po ay pagsulong ng Sunday observance. Sapagkat itong kilusang ito, na gusto nilang iligtas ang ating kalikasan, walang promotor dito ang Santo Papa. At kasama itong Paris Agreement nang sabi nila magkaisa tayo para solusyonan ang climate change, ang climate crisis. Kaya ang sabi ni Santo Papa, there's only one solution, it is to give rest to this nature. And that rest is Sunday. Tapos yung Adventist, nakisangkot sila at sila mismo nag-host ng Earth Day. Ano po? Ito ba ang pagkakaisa na hinahanap ng Diyos sa kanyang bayan? Sabi dyan mga kapatid ng message, a radical environmental proposal, a day of rest. Last week, as environmentalists around the world celebrated Earth Day. Ito yung kilusan na inaniban ng Adventista. I was intrigued by the potential of a biblical solution to the problem of air pollution. A day of rest. Newly published information seems to bear out what should be obvious. A weekly day of rest could help keep the balance in the environmental system. Sabi niya, ito ay naintriga ako dito sa Earth Day sapagkat may biblical na solusyon, walang iba, ang kapahingahan. Isang araw sa isang linggo, ang sabi niya, a weekly day of rest ay makakatulong para ibalanse ang sistema ng kalikasan. That God established to sustain man's physical existence. Scientists have made multiple serendipitous discoveries about the impact of shutdown around the world during the novel coronavirus. Sabi dito, ang mahirap, dito sa Great Controversy, page 587, itong promotion sa environmental is with error. And this is the purpose of Earth Day. Ano ang purpose ng Earth Day? Ito ay galing sa Breitbart. Pope Francis I's creation is groaning in new eco message. Sunday law now, Earth Day at 50. Pope Francis announced a jubilee for the earth to commemorate the 50th anniversary of Earth Day, calling on all to combat the climate emergency. Nanawagan si Santo Papa dito sa kilusan ng Earth Day at ang solusyon ay walang iba, ang Sunday law. Ano po? Sabi ito, climate emergency. At nakisangkot tayo. Ano po? Sabi diyan, ito ay galing ng Adventist Review. Leader brings distinctly Adventist voice to an international Christian gathering. Dr. Ganon Diop, Director of Public Affairs and Religious Liberty for the Adventist World Church, said, Ellen White describes the ministry of Christ on earth as mingling with men as one who desired their good. Ginamit niya ang sulat ni Ellen White, na ang sabi daw ng Panginoon, tayo ay makihalabilo sa tao at hanapin natin yung ikabubuti nila, says Diop. Mingling, being salt and light in the world. Pakipaghalo, para daw maging asin at liwanag ng sanlibutan, is at the heart of our mission as Seventh-day Adventists. Ito ang puso ng ating mission, sabi niya. Diop, who also serves on the Global Christian Forum Oversight Committee, says, it provides a way to introduce Adventism to other Christians on our own terms, to learn about other denominations, and to help dispel prejudice on misconception on both sides. Sabi niya, ito ay kailangan natin para maihayag natin ang pananampalataya ng Adventista sa iba. Ano po? Yun ang sabi niya. Kaya sabi dito,
At a dinner for promoting Christian unity to which the Papal Council had extended an invitation, the General Secretary of the CSCWC, Ganon Diop, who is SDA, the Deputy General Secretaries are no longer generalists as the General Secretary has been. Rather, they are specialists in the area for which they are responsible, namely in the following four areas: theology, theological training, ecumenism, dialogue, and religious freedom, mission education, social and public engagement in contact to the 124 National Alliance. Ito, the World Evangelical Alliance introduced its new leadership structure to global denomination in Rome. Nakita nyo po, iyang maitim na nakikipagkamay kay Santo Papa, yan si Ganon Diop. Siya ang director ng Christian Liberty ng Seventh-day Adventist. Anong sabi niya, ang pagkipaghalo sa mga taong ito ay pagpapakita natin kung ano ang totoong Adventista. Sa palagay niyo mga kaibigan, mga kapatid, itong mga taong ito hindi alam ang totoong kulay ng Adventista. Para tayo magkipag-isa, tingnan niyo po, the Pope's ambassador calls on Protestants to move beyond division. Adventists, Catholics, Evangelicals, Muslims, Orthodox, and Pentecostal stand together. Ang ambasador ng Santo Papa ay nanawagan sa mga protestante na kumilos at alisin na ang pagkakahati-hati at magkaisa na. Ang Adventista ay nagkasangkot. Nakita niyo po sa may bandang kaliwa, nandyan ang ating presidente na si Ted Wilson. Sino ang mga kasama niya? Yan. Katoliko, Evangelicals, Muslims, Orthodox, Pentecostal, upang tayo ay magkipag-isa. Ito ba ang panalangin ng Panginoon para sa kanyang bayan na magkipag-isa tayo? Ang sabi kanina, anong pakikipag-isa ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Ano ang pakikipag-isa ng mga liwanag na nasa kadiliman? Ano ang pakikipag-isa ng mga nasa katwiran at ng wala sa katuwiran? Magkaisa tayo, ang sabi niya, sa katotohanan. Itong mga taong ito, wala naman ito sa katotohanan. Because they are promoting the Sunday observance, samantalang tayo Seventh-day Sabbath. Dito ba tayo kailangan magkaisa? Ito mga kaibigan ang malaking katanungan. Mga kapatid, tanungin niyo ang inyong pastor, ano ang ginagawa ni Ganon Diop sa Vatican? Ano ang ginagawa niya kayo doon? Adventist, Muslims, Buddhists, Roman Catholic, Evangelicals, and Pagan gather at the Ring of Peace interfaith ceremony. Ano ang ginawa nila? They are helping to heal the earth. Adventist Messenger. Naniniwala ba tayo na kaya nating tugunan at gamutin ang kalikasan? At tayo ay nagkisangkot sa kanila upang magkaroon ng kilusan na isalba natin ang ating sanlibutan sa climate change? Ano ang sabi ng 2 Pedro 3:11? Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in a holy conversation in godliness? May kapangyarihan ka kaya na iligtas ang kalikasan, samantalang sabi ni Pedro, lahat ng ito ay gugunawin, tutunawin ng ating Panginoon? Ang dapat nating tuunan ng pansin, ang sabi diyan, what manner of person ought you to be? Anong klaseng tao ka ba? Anong klaseng pamumuhay magkakaroon ka ba? Sa lahat ng kabanalan, yun ang dating fokusan natin. Hindi yung magkikisangkot tayo sa kilusan upang isalba ang ating kalikasan, samantalang alam natin na itong kalikasan na ating kinalalagyan, itong mundo na ating ginagalawan, ay tutunawin ng ating Panginoon. Because they believe, this unbeliever, they can save the world and the world will exist up to eternity. Yun ba ang paniniwala natin? Kaya tayo nakikisama sa kanila? Hindi ba tayo naniniwala na pagdating ng Panginoon ay tutunawin ang sanlibutan ito? At itong sanlibutan ito ay binigyan lang ng Panginoon ng 6,000 years? Kaya tayo ngayon, habang papalapit tayo sa katapusan at nakikita natin yung mga prophecy, signs of the times, gusto nating iligtas ang sanlibutan? From whom? From the Almighty God? Aren't we like Nimrod, who doesn't believe in God? Oh, beloved, buksan natin ang ating mga mata.
ang ating mga puso. Anong klaseng pamumuhay mayroon tayo ngayon? Ang sabi ng Adventist today, Adventists are not anti-ecumenical. In defense of Pastor Giovanni Cacamo, ito yung nagpirma sa kasunduan. Sabi niya, ang Adventista, hindi naman kasi tayo anti-ecumenical. Hindi tayo kontra sa pagkakaisa ng ibang relihiyon. Ang sabi ni Ted Wilson, ang ecumenism ay pakikipag-isa sa ibang relihiyon sa yung iba, isusuko ang kanilang prinsipyo, yung iba tatanggapin ang prinsipyo ng iba para lamang tayo magkaisa. To have a common ground. That's ecumenism. Tapos ngayon, ang sasabihin natin, we are not anti-ecumenism. Ano ang sabi niya? Dennis 14, PhD, a professor of historical theology at Andrews University, and has taught courses on the ecumenical movement for 25 years. He has been involved in many interchurch dialogues for the Seventh-day Adventist Church and has served on a commission on faith and order of the National Council of Churches in the United States. Itong taon to. Naguturo siya ng ecumenism sa Andrews University mismo. At siya ay nakasangkot na sa maraming mga pag-uusap sa ibang relihiyon. Sapagkat ang sabi nila, hindi man tayo laban o salungat sa anti-ecumenism. Anong sabi dyan? What Pastor Cacamo did in representing his local church is not that different from what many other Adventist church leaders have done elsewhere. Ito yung ecumenism na sinasabi. Nakipagpirmahan siya kasama ang ibang denominasyon sa pagkakaisa. Subalit ang sabi doon sa may mga negative, ano ang response ng Adventist today? Sabi niya, ano ang ginawa ni Pastor Cacamo? Hindi ito iba sa ginagawa ng ibang leader. Sabi diyan, I have been involved in many interchurch dialogues sponsored by General Conference. Ibig sabihin, ang sabi niya, sabi nito ni Martin, ni 14, sabi niya, ako ay involved sa interfaith dialogue. At ito ay inisponsoran mismo ng ating pamunuan. Ibig sabihin, nung sinabi ni Ted Wilson na ang ecumenism ay ganito, at ang sabi niya dapat hindi tayo magkasangkot, double tongue siya mga kapatid. Sapagkat ang General Conference mismo ay nagsusulong at nagpo-promote at nagsusuporta ng ating mga pastor who are involving themselves in a ecumenical movement. For 13 years, I served on a commission of faith and order for the National Council of Churches in the United States. I was also invited to participate in an official bilateral dialogue between the Seventh-day Adventist Church and other world communions. Sabi niya, for decades now, the director of our General Conference Office of Religious Liberty, Bert Beach, B.B. Beach, yung nagbigay ng medalyon Santo Papa, at first, then John Grass, and now, Ganon Diop, sabi niya, has been the secretary of this fellowship and has organized the annual event. Sabi niya, itong pag-uusap nitong mga interreligious faith na ito, sabi niya, ito si Ganon Diop, siya ang sekretary nito. At siya ang nagtatakda ng panahon ng kanilang pag-uusap. At ano pa ang sabi diyan? Each year, for one day, leaders of the world communions meet, usually in Geneva, to share with each other event and challenge they are experiencing. One of the meetings, sabi ito, was held at the General Conference headquarters. Ibig sabihin, yung ating pamunuan ay binubuksan nila upang akayin, welcome itong mga leaders ng ibang denominasyon upang mag-usap-usap tayo kung ano ay kabubuti ng bawat isa. Ito ba, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkakaisa na idinadalangin ni Kristo sa kanyang Ama na magkaroon tayo? Kayo po ang makakasagot niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan niyo pong mabuti. Ito ba ang klase ng mga leader na mayroon tayo ngayon? Mga kapatid, subalit ang sabi ng Panginoon, God has a people. God has a people. Those who will stand for the right to the heavens fall. Sabi diyan, Satan has gained marked advantage in. Ito po ang sabi ng Panginoon. Testimonies Volume 4. Bakit nangyari ito? Satan has gained marked advantage in. Nagkaroon ng malaking bintahe si Satanas na pumasok. Bakit? Because
the people of God have not guarded the outpost. Ang bayan ng Diyos ay hindi iningatan ang poste. Ang kanilang bantayog. Yung mga leader natin. The very men whose labors God has signified that He would accept if they were fully consecrated had been the ones to be deceived. Sabi dito mga kapatid, yung mga tao, yung mga lalaki na kung saan binigyan ng Panginoon ng karapatan na tatanggapin niya kung kanilang ipagkakaloob ang kanilang buhay, sila mismo ang nadayaan. Sino sila? They were our leaders. To fail in their duties and to prove a terrible burden and discouragement instead of the help and blessing that they should have been. These men who have been trusted to keep the fort have well nigh betrayed it into the hands of the enemy. Yung mga tao na binigyan ng Panginoon ng responsibilidad, ng pagkakataon na bantayan ang pintuan. Sila mismo ang nagbukas nito upang papasukin ang kaaway. Who have been trusted to keep the fort have well nigh betrayed it into the hands of the enemy. Yung dapat nakaposte, sila mismo ang nagkanulo sa kaaway ng bayan ng Diyos. Kaya sabi ko mga kapatid, this is not to bash them. This is not to condemn them. But to boldly protest. Because the enemy is inside us because of them. And then we are holding our peace. Tayo ay walang ginagawa na para bagang okay lang ang lahat sa ating pamunuan, sa ating iglesia, at sabihin natin basta tayo ay Adventist, tayo naman ay ililigtas ng Panginoon. Beloved, yun ang nakakalungkot na prinsipyo na mayroon ang tao. Tandaan natin, only those who are sanctified by the truth are those who will be sealed. Remember that inside the church, there are wheat and tares. There are foolish and wise virgins. There are goats and sheep. Which side are you in, beloved? Which side are you in? Ano ang panawagan sa atin ng ating Panginoon? Review and Herald, March 24, 1896. Let the watchmen on the walls of Zion not join with those who are making of none effect the truth. Sino itong watchmen of Zion? It is the Seventh-day Adventist Church. Ano ang sabi niya? Not join. Huwag makihalubilo. Huwag makisangkot. Huwag sumama sa kanila na hindi naman umiipikto ang katotohanan. As it is in Christ, let them not join in the confederacy of infidelity in popery. Hindi sila pwedeng makisangkot at mahalubilo sa konfederasyon ng mga infidel, na mga naniniwala sa Panginoon at ng popery ng Santo Papa. Kaya sabi ko kanina, tinong nyo sa mga pastor nyo, ano ang ginagawa nitong si Ganon Diop sa Vatican at para bagang magkaibigan sila ni Santo Papa. Sabi dito, we should not join in confederacy with them. What are we doing now, beloved? Ito ang pagkakaisa na pinapanalangin sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, pag nag-pray tayo, gusto natin sagutin ng Panginoon. Pero yung prayer niya ba, tinutugunan ba natin? O tinutugunan natin sa maling kaparaanan? Jesus is praying for the disciples to be in one, to be united in Him. But is this the unity that we are responding to Him? Uniting with those people, persons of making non-effect of the truth? These infidels and the popery? Mga kaibigan, mga kapatid, ito ba ang katugunan natin sa panalangin ng Panginoon? And Protestantism. Sino yung Protestantism? They are the evangelicals, the Orthodox. Nasabi kanina, even Ted Wilson ay nandun. Alala niyo po yung kanina, balikan niyo po. Nagkaisa sila. Mga Protestants. The call of the Pope through his ambassador na yung protestante mawala na ang division. Magkaisa. Nagkasama ang Sabadista, ang Adventista. Subalit ang sabi dito, not joins in confederacy of Protestantism. Because we are a peculiar people. We are distinct. We are separated from the world to be His people, beloved. Ano ang ginagawa natin?
in exalting tradition above scriptures, reason above revelation, and human talent above the divine influence and the vital power of godliness. Pagsulong ng Earth Day, human talent above the divine influence, ito ba ang dapat nating kasangkutan? Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang kalalagayan ng ating iglesia ngayon. Kumusta tayo, mga kaibigan? Kumusta? Saan ba tayo dito? Are we among those whom God called as Protestant? Or nagbubulag-bulagan tayo? Nananahimik lang tayo? We belong to those who are careless, walang pakialam, basta sinasabi natin, tayo ay Adventista? Mga kaibigan, if our leaders are bringing this church into perdition, and you join their confederacy, for sure, time will come. Ikaw ay kasama sa mga lalabas na iglesia nito. Kaya tayo tinawag na protestante because we protest against the truth. Ano ang ginagawa natin ngayon? Is there some opposition among us laban dito sa mga nangyayaring ito? May naririnig ba tayo na, oy, mali yan! Oy, hindi tayo dapat dyan! May narinig tayo sa ating mga pastor? Ito man lang ay binubuksan sa atin para maintindihan natin, makita natin. Mga kaibigan, only few among God's servant are dealing with this. Sabi ko nga, most of them belongs to the independent ministry. Why? Sapagkat yung mga sa mainline ministry, hindi magsasalita dito dahil takot sila na matulad kay Emil Andresen. That's why they hold their tongue. They are afraid to bark. They are like dumb dogs. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkakataong ito, dapat maging bukas ang ating isipan. Dapat tayong mabuksan sa katotohanan at tayo ay tumayo ng matibay sa pundasyon ng katotohanan. At ito ang panalangin ng Panginoon na ating dapat pagkaisa. Magkaisa tayo sa Kanya, magkaisa tayo sa Kanyang karakter, magkaisa tayo sa prinsipyo ng katotohanan, magkaisa tayo sa katotohanan sa ating Panginoon at sa Kanyang salita. Hindi sa kung anuman na pagkakaisa sa iba na ito'y magdadala sa atin ng kapahamakan. Ama naming banal, maraming salamat po muli na minsan pang pinatunayan niyo sa amin ang inyong pag-ibig upang dalhin kami sa katotohanan ito at makita namin ang realidad na kalagayan ng inyong bayan. O Diyos, tulungan kami na itaas namin ang bandila ng katotohanan. Labanan namin ang mga kamalian ito. Akayin namin ang mga kapatid namin ito na magbago sila habang may panahon pa. Masumpungan kami sa inyong panig. Magkaisa kami sa katotohanan lamang, sa karakter ng aming tagapagligtas sa Jesus, walang iba, at sa inyong banal na salita. Masumpungan kami nagtatapat sa inyo hanggang sa huling panahon, O Diyos. Pagpalain po kami. Maraming salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli po mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat. At sa sunod natin pag-aaral ay pag-aaralan pa natin ang karugtong nito o may kinalaman sa pagkipag-isa. At sana po ako yung samahan muli at patuloy kayong magsubaybay at tumutok sa ating programa upang tayo ay patuloy na lumakad sa tunay na daan patungo sa tunay na kaligtasan. Maraming salamat muli sa ating kasama sa technical side, si Brother Jared. At maraming salamat sa inyong pagtutok. Ang pagpapala nawa ng langit ang sumaating muli sa oras na ito.